Mga boss, ito yung paniniwala dito sa Laya. Na kapag nakulong daw at lumabas ng walang burda o walang tattoo yung katawan, yun daw yung sika at matapang dun sa loob. Saan nyo na naman napanood yan mga utol? So pinaniwalaan nyo. Kaya ngayon na magsasalita ako, sinungaling na ako. Pero syempre makulit ako eh. Kaya nga nakukulitan kayo eh. Ipapaliwanag ko kahit hindi na kayo maniwala sa akin. Totoo. Yan ha. Totoo. Totoo na may lumalabas doon ng walang anumang bahid ng tato sa kanyang katawan. Wala. Malinis na malinis. Yan yung totoo doon. Madami talagang ganun. Talaga pag lumalabas, akala mo, hindi nga sila nangulungan eh. Pero, utol, ang hindi totoo sa paniniwala nyo, yung sinasabi nyo na, pag lumabas yun na walang tato o walang marka ng anumang tato sa kanyang katawan, eh siga at matapang, yan ang hindi totoo, utol. Ha? Yan naman ako hindi sasang-ayon sa'yo. Kaso ang problema yun yung paniniwala nyo eh, no? Kasi napanood nyo na yan eh. Di ba? Ganyan yung mga salaysay ng iba. Kaya ako, yung mistulang kabaligtaran ng mga unang napakinggan nyo. Kaya nagmumukha naman akong sinungaling yan, mga utol. Pero kahit ganun, makinig ka muna sa sasabihin ko. Alam nyo kasi mga utol, sa kulungan, sa bilangguan, o kung saan mang tiitan yan utol, diyan ay makakakuha ka ng tamang respeto sa bawat isa. Totoo yan. Maging sa mga kasamahan mo o sa mga nanunungkulan doon at maging sa empleyado mga utol. Makakakuha ka ng tamang respeto para sa'yo. Doon kasi utol, pagpasok mo, hindi ka naman nahawakan ng mga kasamaan mo doon at sa pilitan kang buburdaan talaga eh. Walang ganun utol. Kung ayaw mo, wala silang magagawa. Respeto yan para sa'yo. Ikaw pa rin ang magdidesisyon para sa sarili mo at hindi sila. Yan yung totoo yun, utol. Igagalang nila kung ano yung gusto mo para sa sarili mo. Utol. Maliwanag. Siyempre, dahil ayaw mo magpaburda, wala kang tatak, o wala kang kahit anumang marka ng pangkat, ang tawag sa'yo is kuwerna. Yan yun, magiging kuwerna ka sa loob ng kulungan. Habang nandun ka ay kuwerna ka nga, ika nga, yung katulad ng sinabi ko sa'yo ay mananatili kang kuwerna. Hanggang sa paglaya mo ay hindi ka pa rin nagpapatatak. Pwede pa rin utol kasi nasa iyo pa rin ang desisyon. Lalabas ka ng malinis at walang marka sa loob ng bilangguan. Makikita ka ng mga kasama mo sa laya. Laya ka na pare, pero nakakabilib, wala ka man ng isang bahid na tato sa katawan. Ayan na. Depende yan sa kwento mo. Kaya lumalawak yung kwento dahil dun sa nagkikwento. Ngayon, depende yan sa'yo kung ano yung klaseng kwento ang sasabihin mo. Kwento ng totoo na pangyayari kung bakit wala kang tatak, o kwento na may konting kayabangan sa katawan. Kaya may dalawang kwento, utol. Kaya yung mga tao dito sa laya, litong-lito na. At ang masakit utol, ako yung nagmumukhang sinungaling. Pero okay lang, papatuloy ko naman to eh. Kahit anong tingin nila sa akin, hindi pa rin ako magsasawa magbigay ng mensahe para hindi sila mapahamak. To cut the story short, mga utol, kapag wala kang tato sa loob at lumabas ka na wala ka pa rin tato, hindi obligahan yon utol. Ikaw pa rin ang magdidesisyon doon. Hindi siga yon, hindi matapang yon. Dahil desisyon mong wag magpatato at nire-respeto ka ng mga kasamahan mo sa loob. Gets? Siguro naman maunawaan mo yun, utol. So, sinasabi, yung maraming mga tattoo doon, yun yung pinaglaruan sa loob. Alam niyo, utol, i-vlog ko na to eh. Sige, medyo ibabalik ko lang utol para mas maunawaan ninyo kung bakit madaming tattoo sa kanilang balat. Kasi nga utol, mga business-minded yan. Mga negosyante ang mga utol natin na yan. Kasi yung bawat itatatak na pangalan na kasamahan nila na gusto nilang ipatatak sa kanilang balat, utol, may karagdagang bayad yun. May kaukulang bayad yun. Bawat pangalan na yun. Halimbawa,
Kosa, papalagay ko yung pangalan mo. Pangkapi lang. Isang karangalan sa'yo pag ipinatato yung pangalan mo sa balat niya. Tama? So, ikaw naman na ipinatato, sige tol, salamat. Ito, pangkapi mo. Pang tinapay mo, pang rancho mo, pang kain mo dyan. Ganun yun, utol. Kaya yung iba napakadami ng tato dahil diskarte. Dahil ayaw nila ng rancho, gusto nila kumain ng iba. Paano sila magkakapera? Ganun yung mga diskartihan. Kaya dumadami yung tato. Hindi sila pinaglaruan doon. Gets? Pero may pagkakataon utol na libre. Meron naman talaga. Kasi lalo na yung naging maayos at mabuti sa yung tao at ikinararangal mo na ipatato siya sa balat. Pagkakataon na libre yun utol. Pero minsan nag-aabot pa rin eh. Pero yung mga ganung bagay, mag-abot o hindi ka mag-abot, okay lang. Kasi nga siya naman nagdesisyon yun para sa sarili niya. Malinaw na. Nungaling pa rin ba ako? Bahala kayo. Siguro naman medyo nalinawan kayo mga utol sa sinasabi ko. Na hindi porkit lumabas ang isang inmate sa loob ng bilangguan na walang tato, siga at matapang na. Ang ibig lang sabihin doon utol, nirerespeto ka. Kapag ayaw, ayaw. Ganun lang talaga yung utol, hindi ka pipilitin doon. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Basta makinig ka lang kasi hindi kita ililigaw. Ano si Bosyo? Lumaki sa may baklaran. Gusto mong marinig ang kwento ko, dapat lawakan.